Huli na ba para sa diplomasya para pigilan ang mapaniil na Islamistang teokrata sa Iran? Habang sinusubukan ng Administrasyong Trump ang diplomasya, hayagang pinapakalat ang mga puwersang militar ng US sa rehiyon upang magbanta ng pag-uulit sa mga pag-ataking ginawa sa Tehran noong nakaraang tag-init. Ang tanong ay hindi kung magtatagumpay ang usapan sa isang rehimen na ayaw isuko ang ambisyong nuklear o suporta sa terorismo. Sa halip, ang tanong ay kung ang isang pangulo na nangakong hindi makikidigma sa gitnang silangan ay gagamit ng puwersa upang matiyak na hindi lang mapipigilan ang mga mula, kundi mapatalsik pa sila. Sa Think Twice ngayong linggo kasama si Elliot Abrams, pag-uusapan ang patakarang panlabas ng Amerika sa panahon ni Donald Trump. Kamusta at welcome sa Think Twice. Ngayon ay may mahalaga kaming pag-uusap para sa inyo kasama ang veteranong diplomatiko at manunulat na si Elliot Abrams tungkol sa patakarang panlabas ng Administrasyong Trump. Bago simulan ang programa, nais ko kayong paalalahanan na kung nakikinig kayo sa podcast o nanonood live sa Facebook, Twitter or JNS YouTube channel, paki-like at mag-subscribe. Para sa Think Twice, i-click ang kampana para sa mga abiso at bigyan kami ng magagandang review. Bukod sa Think Twice, may Jonathan Tobin Daily Podcast din kung saan mas marami akong balita at pagsusuri sa mahahalagang isyong kinakaharap natin ngayon. Matatagpuan ninyo ang araw-araw na palabas sa ilalim ng Jonathan Tobin Daily sa JNS channel saan man kayo nakikinig ng inyong mga podcast. Ngayon sisimulan na natin ang programa. Maituturing mo bang isolasyonista ang isang pangulo na nagpabomba ng nuclear facilities ng Iran, nagpadala ng tropa sa Venezuela para hulihin ang narco-terrorist na pangulo at tinangkang bilhin ang Greenland mula sa Denmark? Nakakatawa pero ganyan pa rin isip ng maraming sinasabing matatalinong tao kay Pangulong Donald Trump. Ang pagpapakahulugan sa kanyang America First na patakaran ay laging nagiging usapin ng projection ng mga taga-suporta at kalaban niya. Pero malinaw na sa kanyang ikalawang termino, hindi na nahihiya si Trump na makialam sa ibang bansa kapag sa tingin niya ay naaayon ito sa pagtatanggol ng interes ng Amerika. Hindi ito ibig sabihin na neo-conservative siya, isang terminong dating may kabuluhan, pero sa nakalipas na 20 taon ay naugnay na lang sa pagsuporta sa mga nabigong digmaan sa Afghanistan at Iraq at sa pilit na pagdadala ng demokrasya sa mga ayaw nito. Kaya bang talikuran ng isang pangulo na nangakong tutulong sa mga Iranian sa pamamagitan ng pakikipagkasundo sa kanilang nang-aapi? Pero kahit gusto niyang pabagsakin ang Islamic regimen, kaya ba iyon ng Estados Unidos kahit may o walang tulong ng Israel? Mas mahalaga, kaya ba ng isang patakarang panlabas ng Amerika na tila nakabatay sa paghamak sa mga multilateral na institusyon tulad ng UN at sa mga tradisyonal na kaalyado ng Washington sa Europa na mapagtagumpayan ang pagtutol? Nagiging mahirap na ba ito para sa mga tagapagpatupad ng patakarang panlabas sa magkabilang panig ng Atlantiko? Magdadala ba talaga ng kapayapaan sa Gaza o saan man ang Board of Peace ni Trump? Magtatagumpay ba ang pambansang estratehiya sa seguridad na mas tutok sa Amerikas at pagpigil sa China kaysa sa pakikialam sa gitnang silangan? Para talakayin iyan, kasama natin ngayon ang isang veteranong diplomatiko at matalinong tagamasid ng patakarang panlabas ng Amerika. Si Elliot Abrams ay Senior Fellow sa Middle Eastern Studies ng Council on Foreign Relations at Chairman ng Tikva Fund. Mahaba ang karera niya sa patakarang panlabas, nagsilbi siya sa administrasyon ni Reagan, George W. Bush at Trump at may akda ng mga librong tulad ng Tested by Zion, the Bush Administration at Israeli-Palestinian Conflict. Ang The Influence of Faith, at Faith or Fear, How Jews Can Survive in a Christian America, Realism and Democracy, American Foreign Policy After the Arab Spring, and If You Will It, Rebuilding Jewish Peoplehood for the 21st Century. Elliot Abrams, welcome back sa Think Twice. Masaya akong makabalik. Salamat Elliot sa paglalaan ng oras para makasama kami ngayon. Simulan ko sa tanong ng marami nitong mga linggo. Ano ang susunod na mangyayari sa pagitan ng US at Iran? Hindi ko natatanungin kung magkasundo ba ang US at Iran o kung gaya noong Hunyo aatakihin ng Estados Unidos ang Iran. Sa tingin mo ba may chance sa magtagumpay ang diplomasya ng dalawa? Paano mo ilalarawan ang magandang resulta ng pag-uusap kung posible ito?
Posible nga ba ang pangmatagalang kasunduan kasama ang Tehran? May o at hindi dito kaya isa-isahin ko. Sa tingin ko, ang mga pag-uusap habang nag-uusap tayo ngayon ay sa totoo lang nabigo na. Isang round lang ang nagawa nila. At kahit sinabi ng mga Iranian pagkatapos nito na, napakalaking progreso ang nagawa, sa totoo lang, mas hindi positibo ang panig ng Amerikano. At sa tingin ko si Vice Presidente Vance ang nagsabi na hindi nila tinatanggap ang alinman sa aming mga red line. Alam mo, palaging gusto ng Pangulo na makipag-negotiation at pagkatapos ay angkinin ang tagumpay. At natatakot pa rin ako na baka gawin niya iyon dito pero sa tingin ko napakahirap niyan dahil sa ilang mga dahilan, isa na rito ang JCPOA. Hindi naman siya nagsisimula sa wala dito. Merong kasunduan na may takdang panahon at tumutok lamang sa mga issue ng nuclear. At kabilang siya sa maraming tao, lalo na sa mga Republikano, na tinawag itong isang malaking kapahamakan. Nangyari yon. Para matanggap niya ang kondisyon ng Iran, malinaw na 3 taon lang dahil wala na siya pagkatapos, hindi kami magpapayaman ng uranium at pagkatapos ay hindi kami magpapayaman ng marami pang uranium. Pero hindi namin pinag-uusapan ang iba pang bagay tungkol sa mga misil o teroristang proxy. Sa tingin ko, hindi niya matatanggap yon dahil alam niyang pagtatawanan siya ng maraming Amerikano sa pagtanggap sa esensya ng tinanggap ni Barack Obama. Kaya bakit niya ginagawa ito ngayon? And sa tingin ko, alam mo may 1% posibilidad sa palagay ko sa isip niya na pagkatapos ng mga pag-atake noong nakaraang taon ng Estados Unidos at Israel at ng mga panloob na problema na nararanasan nila ngayon, ang rehimen ay titanggap ng isang bagay na makabuluhan. Ang mas malaking dahilan sa tingin ko ay sinasabi ng mga Arabo na huwag umatake. Sa tingin ko gusto lang niyang ipakita na umupo at nakipag-usap kami sa kanila. Binigyan namin sila ng mga paraan para umatras. Hindi sila makausap. Gaya ng ginawa niya nung nakarang tag-init. Sinubukan namin. At saka, kung siya ay aatake, sabihin na nating sa huling bahagi ng Pebrero, alam mo, mula nung nagsimula ito, kailangan niya ng 2 linggo, humigit kumulang, para mailagay lahat ng puwersa ng Amerikano sa tamang pwesto. Mukhang magiging handa na sila, sabihin na nating sa ika-20 ng Pebrero. Ibig kong sabihin, nakakatawa sana yon. Kahanga-hanga. Kung aatake siya sa Purim, isang pista na nagpapaalala ng Persia. Napaparating na. Kaya sa tingin ko, gaya ng sabi mo, nagtatantiya lang tayo, naguhula lang din. Wala akong lihim na info. Pero sa tingin ko, makatarungan lang sabihin na hindi magkakaroon ng katanggap-tanggap na kasunduan dahil ayaw itong tanggapin ng rehimen. May isa pa akong sinabi. Lalo silang ayaw tumanggap ng makatuwirang kasunduan ngayon dahil natatakot silang magmukhang mahina matapos mag-alsa ang buong mamamayan laban sa kanila. Pakiramdam nila hindi sila maaring magpakita ng kahinaan sa pakikipagkompromiso sa mga Amerikano. Bago tayo magsimula, may mabilis na paanyaya. Paparating na ngayong Abril ang JNS International Policy Summit 2026. Gaganapin ito mula ika-15 hanggang ika-17 ng Abril muli sa Waldorf Astoria sa Jerusalem. Nandoon ako at umaasa akong sasama ka rin sa amin. Maaari kang bumisita sa jnssummit.org para magparehistro at makita ang listahan ng mga tagapagsalita. Sulit talaga ang natatanging grupong ito sa iyong oras. Aasahan kong magkikita tayo sa Jerusalem ngayong Abril. Gusto kong makipag-usap. Tungkol dun sa issue na yon, alam mo, tungkol sa kaligtasan ng rehimen mamaya. Pero una, hayaan mong tanungin kita, alam mo, ayaw nilang magmukhang mahina. Pero kung madurog na naman sila, gaya ng nangyari noong Hunyo, ibig kong sabihin, at wala naman talaga silang magandang inaasahan sa isang military confrontation laban sa US. O ang US at Israel o kahit anong kombinasyon ng dalawa, hindi ba't mas mapapalala pa ang kalagayan nila kaysa ngayon na alam mo di umano'y natatakot silang magmukhang mahina?
Well, oo at hindi. Ibig kong sabihin sa isang banda, oo, malamang na mas lalong mapipinsala ang kanilang missile program at nuclear program. Baka lalo pang lumala ang ekonomiya nila. Maaring lalo pang mapahamak ang ilan, lalo na ang kanilang mga leader. Pero alam mo sila, tulad ng autoridad ng Palestina, ang PLO, ang PA, mahilig gumamit ng mga salitang tulad ng katatagan. Hindi kami kailanman susuko. Hindi kami makikipagkompromiso. Kaya ang sinasabi nila sa mga mamamayang Iranian ay, alam mo, handa kaming lumaban, handa kaming makipagdigmaan, handa kaming tumanggap ng parusa. Hindi nito mapapaalis ang rehimen. Ibig sabihin na nating winasak natin ang natitira sa kanilang nuclear program at ang mga naitayo muli mula nung nakaraang Hunyo. Magdulot ng malaking pinsala sa kanilang missile program. Hindi nila ginagamit ang mga iyon sa panloob na control. Kung gagawin natin yan, napakahalagang mga target ang mga iyon. Pero ipapakita ng rehimen ang, ano bang tawag natin dito, pagiging malupit nila. Tatawagin nila itong katatagan. At sa ganung paraan, baka isa itong babala sa mga mamamayang Iranian. Nandito pa rin kami. At meron kaming kakayahan na gawin ang ginawa namin noong Enero, na ibig sabihin ay may lakas kami ng loob at mga baril para pumatay ng libu-libo at libu-libong mamamayan. Mula sa panloob na pananaw, masasabi kong hindi sila agad humina. Ang tanong ay kung ano ang magiging epekto nito sa ekonomiya sa natitirang bahagi ng taon, halimbawa. Trevor, mahalaga ang puntong iyan kasi sa tingin ko iba ang tingin ng maraming tagamasid sa kanila kumpara sa atin. Hindi lang Palestinian Authority kundi pati Hamas, tinitingnan ang digmaan kontra Israel bilang labanang pangmaraming henerasyon. Hindi mahalaga kung matalo sila ulit dahil naniniwala silang sila ang magwawagi pagkalipas ng 100 taon. Kung ganito rin mag-isip ang Iran, kung ganito rin mag-isip ang mga pinuno ng Iran, malinaw na may mga magiging epekto ito. Ngayon, karamihan ng inaasahan tungkol sa tunggalian ay umiikot sa ideya ng pagpapalit ng pamahalaan matapos ang malalaking protesta laban sa pamahalaang Islamiko na marahas na pinigilan. Matapos mangako si Trump ng tulong sa mga Iranian, paano maapektuhan nito ang kakayahan niyang magpatupad ng matagumpay na patakarang panlabas sa natitirang 3 taon ng kanyang termino? Kung kaugnay niyan, magkakaroon siya ng pag-atras sa red line na gaya ng kay Obama tungkol sa Iran. Lahat ng bagay ay magkakaugnay. At alam mo, lahat tayo ay nagsabi ng positibo na halimbawa, ang kahangahangang ipinakita sa Midnight Hammer, ang kahangahangang tagumpay ng militar sa Venezuela ay dapat maging aral kina Xi Jinping at Putin tungkol sa kanyang kahandaang gumamit ng puwersa at tungkol sa pambihirang kakayahan ng militar ng Amerika. Alam mo, may 2 panig ang barya. At kung siya ay tila aatras, lalo na sa harap ng mga banta mula sa Iran, at nagbanta sila, halimbawa sisirain namin ang iyong ekonomiya, isasara namin ang Strait of Hormuz. Kung siya ay aatras at tatanggapin ang JCPOA Mark II, maaapektuhan ng lahat, lalo na ang mga kalaban tulad ng Rusya at China na nagpapahiwatig na gagawin niya ang kaya niyang gawin sa loob ng isang gabi. Kung isipin mo, 3 beses siyang gumamit ng puwersa, Soleimani, Midnight Hammer, Venezuela, sa isang banda, tapos na ito kapag inanunsyo niya, maaring isipin nila na dito posibleng tumagal ng 2, 4 or 10 araw kaya hindi niya gagawin. At magiging napakadelikadong conclusion yon para sa kanila, delikado para sa atin. Sa sinabi mo lang, alam mo, medyo nakakagulat na hakbang ni Trump laban sa Venezuela nang mahuli niya ang diktador nito. Sa huli, pinayagan pa rin ang mapanirang sosyalistang rehimen na kaalyado ng kaaway na magpatuloy kahit wala na si Maduro at nagpatuloy ito sa ilalim ng vice-presidente. Nagpapahiwatig ba yon ng posibleng mangyari sa Iran? O ang ganong klase ng operasyon na sinusundan ng desisyon na iwasan ang pagpapalit ng rehimen ay hindi talaga maihahambing sa posibleng mangyari sa Tehran? Napakahirap na tanong niyan. At ang Venezuela,
Alam mo, kung ikukumpara ay mas maliit na target at may halos 1/3 ng population at mas malapit sa Estados Unidos. At alam mo, nakausap ko ang ilang tao na nagsabi, bakit hindi natin pwedeng hulihin si Khamenei? Alam mo, hindi naman baybaying lungsod ang Tehran. Kung gagawin mo ito mula sa dagat, mahalaga yon. Natutunan ni Jimmy Carter ito sa mahirap na paraan nang pumasok siya ng daan-daang milya sa Iran. Pero sa tingin ko nakakabahala ito para sa mga tao sa Iran. Na handa ang Pangulo na tanggapin ang parehong rehimen kahit na may kaunting pagbabago lang sa mga patakaran. Ganyan ang situation natin sa Venezuela sa ngayon, pero maaring magbago pa yan. At si Sergey Rubio lalo na ay nagsalita tungkol sa transition at election, mabagal talaga ang usad natin. Pero, ibig kong sabihin sa tingin ko dapat iyon ang ikabahala ng maraming Iranian. May iba pang pwedeng mangyari sa Ayatollah. Matanda na siya, may sakit, at maaring umalis sa pwesto kung mamatay siya ng natural. Hindi naman iyon magdadala ng pagbabago dahil marami pang ibang mullah na kagaya niya. Hindi lang siya ang tanging tao na kayang mamuno sa rehimeng iyon. Hindi. Pero masasabi ko sa tingin ko, alam mo, talagang isang theocracia ito sa pinakaugat. At sa tingin ko, hindi na magiging ganun pagkamatay niya. Siya pa rin ang pinakamataas na pinuno. Para kina Soleimani na mataas ang posisyon, tanging pinakamataas na pinuno lang ang pwedeng mag-utos. Hindi mo gagawin yan at sinunod naman ito. Sa tingin ko, di na sila magkakaroon ng isa pang pinakamataas na pinuno. Sa tingin ko, magkakaroon pa sila ng mula na magiging ayatollah. Pero sa tingin ko, mas magiging malapit ito sa isang diktadurang militar. Hindi ko iniisip na ang sino mang maitatalaga bilang pinakamataas na pinuno ay basta makakapag-utos na agad susundin. Hindi mo basta gagawin yan, ito ang gagawin mo. Dahil wala nang natitirang tao sa sistema na may ganong klaseng prestihiyo. Nakakainteresado yan. Ang Islamikong Republika ay nagkaroon lang ng isang tunay na paglipat ng kapangyarihan sa loob ng 46 o 47 taon ng kasaysayan nito. Hindi pa tiyak yan. Siguradong may mga batang mula na gustong maging pinakamataas na pinuno, pero hanggat di pa nangyayari, di natin alam. Hindi natin alam, ibig kong sabihin si Khamenei mismo ay hindi naman talaga malaking leader ng relihiyon noon. Parang bigla na lang siyang naging ayatollah. O yung mga tao sa antas na yon, ibig kong sabihin parang silang mga miyembro ng Senado ng US na kapag tumingin sa salamin, lahat sila, yung 100 senador, nakikita ang sarili bilang magiging presidente balang araw. Pero interesting yung analogy kasi parang ginawa mong presidente ng Senado yung senador na ika-50 lang sa seniority. Hindi naman siya mataas ang rango sa mga ayatollah at hindi rin kilala pero siya pa rin ang napili. And hindi naman milyon ang mga kandidato. Bawat gobyerno sa rehiyon at sa Europa at dito rin, ang State Department CIA ay nagsagawa ng kanilang pagsusuri kung sino ang pinakamalamang na humalili. Pero sa tingin ko, sabi ng mga tao na mas magiging kahawig ito ng Pakistan. At sa tingin ko tama yon bilang isang militar na diktadura na may parang paimbabaw na relihiyosidad. Nagiging mas madaling kontrolin ba ito o dahil ba ito sa isang tao na galing sa militar o parang militar na teroristang pinagmulan gaya ng IRGC? Sa tingin ko, magiging mahalagang tanong iyan maliban kung mapatalsik ang rehimen. Alam mo, bibigyan kita ng isang matibay na siguro. Hindi sila ganun mauudyo ng teolohiya. Pero tingnan mo, ang ideolohiyang komunista, Marxismo-Leninismo, ay hindi na talaga ang pangunahing ideolohiya sa Rusya, pero kasing lupit at agresibo pa rin ito gaya nung panahon ng mga Soviets. Kaya siguro masasabi mo rin ang ilang kaparehong bagay tungkol sa Tsina. Kaya, hindi ko masasabi na maaari nating ipalagay na ang isang militar na diktadura, Iran,
ang rehimeng ito na may mahinang ayatollah ay magiging mas maganda ang ASAL. Oh. Gusto kong marinig ang opinion mo sa Board of Peace Initiative ni Trump. Sinabi niya na hindi ito pagtatangkang palitan ng UN pero parang ang pangunahing layunin nito ay bigyan si Trump ng kakayahang lampasan ng UN, hindi ba? Oo, pero sa tingin ko, sa totoo lang, katawa-tawa ang buong bagay na yan. At sa tingin ko, wala namang mararating yan. Ngayon, ang Board of Peace, sa araw na nag-uusap tayo, ay nagtipon sa Washington ng ilang oras. Nagsalita ang Pangulo at nagbigay ng karaniwang talumpati na sumasaklaw sa iba't ibang paksa. 2 minuto lang ang limit sa iba pa. Kaya naging palabas ito ni Donald Trump. May ilang pangakong inanunsyo. Inanunsyo ng Pangulo ang $10 bilyong, 10 bilyon. Kailangan pa ng apruba ng Kongreso. Gagawin kaya nila? Walang paraan para malaman. Inanunsyo ng Indonesia ang kanilang 8,000 sundalo. Pero wala, literal na wala ang nag-alok ng mga sundalong lalaban o magdidisarma sa Hamas. Sa tingin ko, sabihin na nating ground level, maring makatulong ang mga aktibidad na ito sa Gaza. Ibig sabihin, labis ang aking paggalang. Halimbawa, para kay Mladinov, ang Bulgarianong diplomat na magkakaroon ng mahalagang papel sa tinatawag nila ngayon. Ang Gaza Executive Committee na 2 antas pababa mula sa Board of Peace ng Board of Peace Executive Committee, Gaza Executive Committee. At pagkatapos itong Palestinian National Commission o Committee at baka makagawa sila ng mabuti. Mukhang mga inhinyero at mga professional sila. At kung ilalaan nila ang kanilang sarili sa pagpapanumbalik ng mga pampublikong serbisyo, tubig, imburnal, kalsada, makakabuti iyon. Pero hindi seryoso ang mga ito kung hindi mawawalan ng armas ang Hamas. At ang lupon ng kapayapaan ay hindi mag-aalis ng armas. Ibig kong sabihin lupon ng kapayapaan. Kailan pa kaya ito muling magpupulong? At alam natin na may 3 taon lang itong bisa dahil si Pangulong Trump ay inappoint ang sarili niya bilang panghabang buhay na pinuno nito. Sino man ang susunod na presidente, sigurado akong isasantabi niya ito. Kaya sa tingin ko, hindi dapat natin itong ituring na seryosong tagapagpatupad. At sa tingin ko, nananatili pa rin ang pangunahing tanong. Hindi mangyayari ang muling pagtatayo ng Gaza kung hindi madidisarmahan ng Hamas. Walang nagkukusa para tanggalan ng armas ang Hamas maliban na lang sa huli ang IDF. Oh, iyon talaga ang isa sa mga dapat gawin ng Board of Peace na gawing permanenteng kapayapaan ang tigil putukan sa Gaza. Alam nating hindi bibitawan ng Hamas ang kapangyarihan o totoong magbababa ng armas. Kaya parang nakatakda talagang mabigo ang lahat ng ito maliban na lang kung payagan ni Trump ang Israel na tapusin na ang Hamas, isang bagay na sigurado akong parehong US at ang gobyerno ng Israel na malamang ay ayaw din ng panibagong digmaan bago ang eleksyon ngayong taon ay hindi rin masyadong interesado rito. Kaya ba gugugulin na lang natin ang natitirang bahagi ng taon na ito? Alam mo na, pinapanood ang Hamas na magpalakas ng depensa at muling buuin ang kanilang mga infrastruktura sa mga bahagi ng Gaza na hawak pa rin nila? Oo, pero makikita rin natin na aatakihin yun ng Israel. At ginagawa na nila yon ng regular. Halos araw-araw nila itong ginagawa. Sa tingin ko, marami ang nagugulat na Amerikano sa kung ano ang naroon pa. Halimbawa, sa mga lagusan. Oo, sa tingin ko, alam mo, may election tayo pati sa Israel. Dadalin tayo niyan sa Nobyembre, malapit na matapos ang taon. Kaya sa tingin ko, kung ano ang nakita natin itong mga nakaraang buwan mula ng tinatawag na tigil putukan, ay siya ring makikita natin sa natitirang bahagi ng taon. Ginagawa ng Hamas ang lahat ng kanilang makakaya upang magpasok ng mga baril gamit ang mga drone o kahit anong paraan na kaya nilang gawin. Umaatake ang Israel sa kalahati ng Gaza na hindi nito kontrolado upang pigilan ang muling pagbubuo ng Hamas. Ang tanong ay kung may positibong pag-usad sa mahigit kalahati ng Gaza na kontrolado ng Israel silangan ng dilaw na linya.
Halimbawa sa Rafah kung saan tila handa ang Emirate na mag-invest ng hanggang $1 billion para sa muling pagtatayo. At alam mo sa lugar na yon kung saan kontrolado ng IDF, maaari mong gawin yon at magiging magandang gawin yon. Oo, posible iyon. Siyempre, binobomba ng Israel ang bahagi ng Gaza na hawak pa rin ng Hamas. Wala talaga silang magagawa sa mga lagusan na siyang susi para mapanatili ang kontrol, hindi ba? Bahagi iyon. Ang isa pang bahagi ay ang pagkakaroon ng napakaraming baril. Libo-libo at libo-libo. Narinig na nating lahat ang tantiya, 60,000. May ginagawa ang mga Israeli dito. Lagi tayong nakakabasa ng balita tungkol sa tulong ng mga Israeli para sa ibang mga grupo sa kanlurang bahagi ng Gaza na lumalaban sa Hamas, na lumalaban pabalik sa Hamas. Makikita pa rin natin na magpapatuloy ito sa natitirang bahagi ng taon. Pareho tayong medyo matanda na para maalala nung inisip ni Ariel Sharon na ang solusyon para sa Judea at Samaria ay ang mga liga ng baryo. Epektibo ba talaga ang mga ganong panukala? Mayroon bang Palestinong matagumpay na lumalaban sa Hamas mula sa loob ng Gaza? O isa lang ba talaga yon na imposibleng pangarap? Oo, alam mo naman, mahaba-haba ang usapan dito. Ang simula ng kasalanan dito ay marahil sa Oslo at ang pagbabalik kay Yasser Arafat mula sa pagpapatapon. At isa pa, sa tingin ko rin, hindi naman kailangang mangyari ito sa Gaza. Kinuha ng Hamas ang control. At nung panahong iyon, sinabi ni punong Ministro Sharon, alam mo kung aatakihin tayo mula sa Gaza kahit kailan gaganti tayo. And hindi iyon ginawa ng Israel. Ngayon maaari mong iugnay iyon sa hindi magandang kalusugan ni Sharon. At ang ilan sa mga unang panahong iyon ay noong siya, sa pagitan ng una at pangalawang stroke, maaari mong iugnay iyon sa maling pulisya at kakulangan ng determination ng pamahalaan ng Israel. Pero medyo mahina pa ang Hamas noon. Pinag-uusapan natin ang huling bahagi ng 2005, kaya hindi ko inisip na ito ay hindi maiiwasan, pero malinaw na iyon ang layunin ng Hamas. At ang mga Israeli ay hindi naman masyadong nakialam noon, kaya alam mo na. Ayun nga ang punto. Kapag tinalikuran mo na ang isang lugar, hindi ka basta-basta babalik doon kahit na may mga banta. Tama, o bumalik doon ng mas madalas, hindi lang bawat 2 o 3 taon. Yan naging mahalagang punto ng muling nagpalakas ang Hamas at hindi sila pinigilan ng Israel pati na sa pagpapalipad ng mga rocket patungong Israel. Ang isa pa ay ang pagkuha ng kapangyarihan ng Hamas, ibig sabihin nung pinalayas nila ang Fatah. At sa puntong iyon, lumabas na mas malakas ang armas ng Palestinian Authority at Fatah kaysa sa kanila. Theoretically, meron silang mga 30,000 katao na may armas at ang Hamas ay may 10,000. At pareho sa mga numerong iyon, sa tingin ko ay mali, mas marami ang Hamas. At mas kaunti ang PA dahil sa libu-libong kaso, hindi sila totoong mga sundalo. Ibig sabihin, alam mo na, maulat ang isang kapitan na may 500 tao siya sa ilalim niya para makakuha siya ng 500 sweldo. Alam mo na, parang isang manggagawang kontrolado ng mafia. Mga trabahong hindi talaga pinapasukan at alam mo na, mga trabahong hindi naman talaga umiiral. Oo, At hindi nila gagawin. mga trabahong walang ginagawa. Kaya nung dumating ang krisis, 6 na araw lang, kung tama ang pagkakaalala ko, bago tuluyang durugin ng Hamas ang Fatah sa Gaza. At doon talaga nagsimula ang pinakamasamang panahon dahil tuluyan ng namuno ang Hamas. Ang tanong mo talaga, posible ba na suportahan ng Israel ang sapat na mga Palestinong kalaban ng Hamas para matalo ang Hamas? Isa itong napakalaki at tuloy-tuloy na pagsisikap na walang magiging suporta mula sa labas ng Israel kasama na marahil ang Estados Unidos. Dahil ito ay isang formula para sa patuloy na alitan at labanan. And masasabi ko si Pangulong Trump ay ayaw niyan. Ibig kong sabihin gusto niya ng katatagan gaya ng sa Venezuela.
Oo, ayaw niya ng digmaang sibil sa Palestina. Pero parang ganun din ang luhika ni Rabin sa Oslo, na lalabanan ni Arafat ang Hamas at wala siyang Israeli Supreme Court na magsasabi sa kanya kung ano ang dapat gawin. Pero hindi naman iyon nagtagumpay. Hindi. Totoo naman, syempre na matagal nang magkaaway ang Fatah at Hamas. Pero totoo rin na mas malakas talaga ang Hamas ng sobra-sobra. Mukhang ganun nga, mas dedikado sa ideolohiya ang mga kasapi nito. And ang pamunuan nito, bagamat tiwali, ay hindi kasing tiwali. At sa palagay ko, ang punto dito ay tuwing may sumusubok nito, inilalarawan sila bilang mga traidor sa loob ng kulturang pampolitika ng mga Palestino na nakabatay sa paglaban sa Israel at armadong tunggalian. Kaya palaging nauuwi ito sa wala. Oo, ganun nga. Kaya naman hindi ako optimistiko tungkol sa magiging kinabukasan ng kanlurang Gaza. Ang ibig kong sabihin, maganda sa ilang paraan ang kinalabasan nito para sa pambansang seguridad ng Israel. Ibig sabihin, ang laki ng teritoryong kontrolado ng Hamas ay nabawasan ng kalahati. At merong napakalalaking buffer zones sa hilaga, timog at silangan ng lugar ng Hamas na iyon. At nanatiling kontrolado ng Israel ang hangganan sa Egypt. Mahalagang mga tagumpay iyon. Kaya para sa Hamas, mahirap talagang muling mag-armas ng mabibigat na sandata na dati nilang hawak. Yan ay tunay na tagumpay. Pero ang uri ng reconstruction na pinag-uusapan ng lahat tungkol sa bagong Gaza na nakabatay sa seguridad, sa tingin ko, walang dahilan para maniwala na mangyayari iyon. Tama. Sa labas ng usapin ng Gaza at Board of Peace, mahalagang tanungin kung ano ang aasahan sa patakarang panlabas ng Amerika sa ilalim ng Trump 2.0. Ang pambansang estratehiya sa seguridad na inilabas nila kamakailan ay mas nakatuon sa mga Amerika at China at mas kaunti sa Europa at gitnang silangan. Bukod sa Venezuela, tuloy-tuloy ang usapan tungkol sa relasyon natin sa Europa, NATO at gitnang silangan. Ano ang opinyon mo sa dokumentong iyon? Bagamat hindi palaging pareho ang polisiya at mga papel ng doktrina, sa tingin mo ba nagbibigay ito ng ideya tungkol sa asal ng administrasyong ito? Oo, sa tingin ko kung pagsasamahin mo ang pambansang estratehiya sa seguridad, depensa at ang Munich Security Conference. Ano ang sinabi ng administration? Kalihim Rubio, pangalawang Pangulo Vance ang mga dokumentong ito, tiyak na itinaas nila ang antas ng pagkilala sa kanlurang hemispero. Kung iyon ba ay isang katwiran para sa Venezuela ex post facto, ibang usapan na yon. Pero malinaw nilang ipinahiwatig na gusto nating bumagsak ang gobyerno ng Cuba at mapaalis ang mga banyagang puwersa sa kanlurang hemispero, mga banyagang puwersang konektado sa China, sa Rusya, sa Iran. Medyo direkta naman yon sa tingin ko. Ang talagang nagpapabahala sa akin ay itong pagiging transactional. Narinig mo ito, halimbawa, mula kay pangalawang kalihim ng depensa Elbert Colby sa Munich, kung saan sinabi niya, kailangan nating bumuo ng mga relation batay sa kung ano talaga ang tumatagal at mahalaga mga interest, hindi sa mga isyong lumilipas. At siya, alam mo, shibboleths ang isa sa mga salitang ginamit niya, mga pagpapahalaga. Para sa akin nakakabahala yun dahil mali talaga. Sa tingin ko mas matibay at mas makabuluhan ang mga pagpapahalaga. Kung tatanungin mo ako, halimbawa, mga interest, nasa interest ba natin na magkaroon ng kasunduang depensa kasama ang Alemanya? Ang sagot ko dyan, ito ba ay 1939 or 1949? Nagbabago ang ating mga interes. Kung tatanungin mo kung nasa interes nating maging demokratikong bansa ang Alemanya na may respeto sa karapatang pantao, hindi magbabago yon. Oo ang sagot. Kaya sa tingin ko, ang ideya ng administration na binabawasan ang bigat, ang kahalagahan ng mga pagpapahalaga ng demokrasya, kalayaan at karapatang pantao sa ating mga alyansa ay isang pagkakamali.
Dahil yan ang nasa puso ng ating pinakamahahalagang alyansa, Japan, Australia, South Korea, Pilipinas, sa Asia at mga kaalyado sa NATO. Maliwanag na may mga kaalyado tayong bansa na hindi demokrasya pero mahusay na katuwang gaya ng United Arab Emirates. Pero ang pundasyon ng ating mga alyansa ay masasabi ko nakabatay sa mga halaga kabilang na ang alyansa natin sa Israel. Nabahala ako doon. May isa pa akong punto at tila kakaibang pagkakahawig ito kay Barack Obama. Pero sa tingin ko hindi masyadong pinapahalagahan ng administration ng alyansa. Sa tingin ko tiningnan ni Pangulong Obama ang mga kaalyado bilang pabigat at sagabal. Gusto ko ang mga multilateral na institution na ayaw ng administrasyong ito. Totoo yan. Sa tingin ko nakikita ng administration ang mga alyansang ito bilang abala o problema. Samantalang igigiit ko na isa ito sa mga bagay na nagpapalakas sa atin at nagpapahina sa Russia at China. Wala talaga silang mga alyansa. Meron silang mga magkakaparehong interes sa isa't isa sa pagtutol sa atin. Sino nga ba kaalyado ng China? Siguro Hilagang Korea? Siguro pati sila, oo. Oo, may mga pandaigdigang alyansa tayo. Kaya, nag-aalala ako sa mga dokumentong ito. Nagbigay ng magandang talumpati si Sekretaryo Rubio na pinuri ng mga Europeo. Pero alam mo ba kung anong salitang kapansin-pansing na wala sa kanyang talumpati? Russia. Ang salitang Russia. Ngayon, nasa panahon tayo ng pinakamalaking digmaan sa lupa sa Europa. Mula noong ikalawang digmaang pandaigdig, kung saan sinalakay ng Rusya ang isang malayang bansa, ang Ukraine, pumatay ng 10,000 tao at kinuha ang bahagi ng teritoryo nito. Ito ang pinakamalaking bagay na iniisip ng mga Europeo. At ito ay isang komperensya sa seguridad sa Alemanya at hindi mo nabanggit ang Rusya. Binanggit niya ang Unyong Soviet kung titingnan sa kasaysayan. Kaya nababahala ako sa pagbawas ng halaga ng administrasyong ito sa ating mga pangunahing alyansa. Yes, sa palagay ko, ang magiging sagot ng administration, hindi sa nagsasalita ako para kina Marco Rubio o J.D. Vance, ay na kung pag-uusapan mo ang Rusya sa kasalukuyan na parang ito ay tulad ng ginagawa ng ilang mga alyadong Europeo na parang banta ang Rusya na sakupin ang buong kanlurang Europa. Siguro ang magiging sagot nila ay taon na ngayon ng 2026, hindi 1987 noong ang Unyong Soviet kasama ang mga alyado nito sa Warsaw Pact ay nakapwesto sa gitna ng Alemanya. Matagal nang wala ang Warsaw Pact at hindi rin kayang sakupin ng Rusya ang Ukraine. Bakit dapat mag-alala ang Estados Unidos sa Rusya? Dahil kalaban natin sila. Dahil ang magkapareho sa Rusya at China ay ang matinding kagustuhan nilang mapatalsik ang Estados Unidos bilang pinakamalakas na bansa sa mundo at sentro ng pandaigdigang alyansa. Kaya delikado sila para sa atin sa tingin ko at kaya nilang magdulot ng malaking pinsala sa atin. Ibig kong sabihin tama naman ang presidente sa pananaw ko sa pagsasabing kailangan talagang gumawa ng mas marami ang mga Europeo para sa sarili nilang depensa. And tama rin sa pagsasabi, sa totoo lang, ang vice-presidente ang naging malinaw tungkol dito na alam mo, ang kanilang pamantayan ng pamumuhay, ang kanilang mga welfare states, ang kanilang kakayahan, alam mo na magretiro ay nakabase sa bahagi sa katotohanang hindi nila kinailangang gumastos para sa sarili nilang depensa. Sabihin mo lang para mapansin na kalokohan yan, bakit natin papayagan? Maraming presidente ang nagreklamo rito pero walang kumilos hanggang kay Donald Trump at ang kanyang malakas na pagtulak dito ay epektibo pa rin. Pero nagkakaroon din tayo ng hindi sinasadyang pagkakamali sa ating panig gaya ng masasabi ko Greenland. Na sa palagay ko ay tama ang presidente tungkol sa kahalagahan nito base sa heograpiya nito. Sa palagay ko makikita mo kung saan tayo patungo at ang mga kasunduan sa Denmark tungkol sa nagawa na tungkol sa pagiging bahagi ng Greenland ng aktibo sa ating depensa. Mula sa mga pag-atake ng mga Ruso sa Arctic, pwede sana nating nakuha ang mga iyon sa isang araw na pagpupulong.
At di naman talaga kailangan ng crisis. Sa tingin ko, isa sa gusto kong tanungin at para mapag-usapan pa ang Munich ay natuwa ang mga bansa sa NATO na si kalihim ng Estado Marco Rubio ang kumausap sa kanila, hindi si pangalawang Pangulo J.D. Vance. Kahit kalmado ang talumpati ni Rubio at hindi masyadong konfrontasyonal, pareho pa rin ang nilalaman nito gaya ng sabi mo, lalo na dahil hindi niya nabanggit ang Russia. Nakatuon siya sa pagtatanggol ng kanluraning sibilisasyon at paghamak sa UN katulad ng hamon ni Vance. O at hindi. Talagang pinipilit niya sila ng husto. Pero may mga bahagi rin ng talumpati na halos patula tungkol sa ating pinagsasaluhang kasaysayan, mga pinagsasaluhang halaga at pinagsasaluhang pananampalataya. Kaya hindi ito. Sa tingin ko, para sa kontinente na di ganong interesante sa papel, malinaw. Maraming bahagi nito ang tama. Pero hindi ganun ang dating. Hindi ito tunog ng isang tao na ang tunay niyang nararamdaman para sa kanila ay pagkasuklam. Tunog itong isang tao na ang tunay na nararamdaman ay pag-alala, pagkabahala at pag-asa na maaring magbago ang mga bagay. Samantalang sa tingin ko, si Vance ay lumabas na may paghamak at mapagmaliit na hindi matalino sa taktika dahil hindi iyon ang paraan para hikayatin silang magsikap pa. Ang problema lalo na rito ay kung gagawin mo yon sa oras na yon. Iminumungkahi natin na maaring gumamit tayo ng puwersang militar laban sa Greenland, laban sa Denmark, isang kaalyado sa NATO, hindi laban sa Russia. Hindi makakatulong ang magiging epekto nito at saka mainam ding banggitin. Mayroong mabubuting kaalyado sa NATO at mayroong hindi magagandang kaalyado tulad ng Canada, halimbawa, na dati ay isang mahusay na kaalyado. Kaalyado noong ikalawang digmaang pandaigdig, ngunit nitong mga nakaraang dekada, sa ilalim ng lahat ng kanilang pamahalaan ay kakaunti lang ang nagawa at halos walang ginastos para sa kanilang depensa. Ang Denmark ay naging mabuting kaalyado at kasama natin tulad sa Afghanistan. Talagang maasang kaalyado. Oo, maliit lang sila pero ang isang alyansa ay binubuo ng maraming bansa, hindi lang isa o dalawang malalaki. Sa tingin ko, hindi nila nararapat ang trato sa kanila. Hindi na masyadong napag-uusapan ang Greenland mula nang magsalita si Trump sa Davos noong nakaraang buwan. May seryosong estratehikong problema sa likod ng yabang na iyon na ikinagulat ng mga Dane at iba pang Europeo. Kaugnay ito sa tanong kung handa ba silang gastusan ang sarili nilang depensa kaysa umasa sa depensa ng US. Kaya sa huli, ito ba ay simpleng pang-aasar lang ni Trump sa mga kritiko at sa mga taong ayaw niya, hindi totoong banta? Kung titingnan mo lang ngayon, mukhang ganun nga. Alam mo, madali lang magbigay ng payo, di ba? Lalo na kapag tapos na ang lahat at tinitingnan mo na lang sa nakaraan. Pero para sa Pangulo na magbitaw ng mga banta tulad ng ginawa niya tungkol sa NATO sa pangkalahatan, hindi namin ito dadalhin magpakailanman. Kung ayaw mong ipagtanggol ang sarili mo, bakit ka pa namin ipagtatanggol? Mga ganong pahayag. Umepekto. At wala pang naging presidente bago siya na nakapagpagastos sa kanila ng mas malaki para sa depensa. Si Vladimir Putin ay may kredito rin dito, tama? Dahil natakot sila sa kanya. Pero ang paraan ng Pangulo at ang kanyang pananalita ay umepekto, samantalang ang mga nauna sa kanya ay hindi napakilos ang mga Europeo na gumawa ng higit pa. Iba naman ang kaso sa ng Denmark, Greenland, kung saan sa tingin ko kung pumasok tayo sa mga lihim na pagpupulong kasama ang mga Dane at sinabi natin, tingnan ninyo, may tumataas tayong banta sa Arctic. Makakalagyat sa mga darating na dekada. Meron tayong kasunduan noong 1951 talagang iniwan natin ang nasa 11 base sa Greenland, maaaring gusto natin silang bawiin. Sa tingin ko, pumayag sana sila sa lahat kung hindi dahil sa bagyo at mga pagsubok na pinagdaanan natin. Sa tingin ko, hindi nararapat sa mga Dane na mabuting kaalyado ang ganon. Para sa akin, pagkakamali lang yon. Sige, hilingin ko sanang alisin mo muna pagiging miyembro mo ng Council of Foreign Relations at isuot ang tikva kipa mo.
Malalim ang iyong ugnayan sa pagsusulong ng buhay ng mga Hudyo at laban sa antisemitismo. Sa tingin ko, karamihan sa mga kasali sa pagsisikap na yon ay handa at nakatutok sa banta ng kaliwang antisemitismo o kahit papaano kaming mga nasa kanan kumpara sa mga nasa kaliwa. Lalo na mula noong mga pag-atake ng Oktubre 7, tumaas ang galit sa mga Hudyo sa mga kolehiyo at iba pa. Pero nitong mga nakaraang buwan, hindi na pwedeng ipagsawalang bahala ang paglago ng isang nakakabahalang at lumalalang problema ng antisemitismo mula sa kanan na hindi lang limitado sa ilang kilalang podcaster, kundi pati na rin sa marami na itinuturing na bahagi ng koalisyon ni Trump. Dahil sa hayagang pahayag ni Pangalawang Pangulo Vance ng pagiging neutral niya tungkol sa debate ukol sa antisemitismo sa kanan na sinabi niya sa Turning Point USA Forum noong Disyembre. At dahil siya ang malinaw na nangunguna ngayon, kahit na 2 taon pa bago ang nominasyon ng GOP sa 2028 saan nito ilalagay ang mga konserbatibong pro-Israel na Hudyo tulad mo sa hinaharap? Sa tingin ko, isa itong tunay na hamon at tunay na panganib. At sa tingin ko, tama ka na banggitin si Pangalawang Pangulo Vance dahil siya at syempre si Pangulong Trump ay talagang nasa posisyon para gumawa ng isang bagay na magiging makabuluhan at mabilis. Sa tingin ko, tama ang mga tao na binabalikan ang mga panahong si William F. Buckley Jr. ang nagsisilbing tagapagbantay at ang mga komento niya tungkol kay Pat Buchanan at iba pa. At hinahadlangan ang totoong antisemitismo sa konserbatibong kilusan. Naniniwala ako na kaya ng Pangulo at Vice Presidente gawin yon. Sa tingin ko, maaari nilang hayaan halimbawa, isang mahalagang halimbawa si Tucker Carlson. Malaman na lampas na ito sa tama, na sumobra na siya. At baka mapabago nila siya. Baka hindi, pero kahit papaano ay naglalahad ng mga pamantayan na sa tingin nila ay dapat sundin ng Partido Republikano. At ang pagtanggi na gawin yon, ang ibig kong sabihin, kinondena ng Pangulo ang antisemitismo, pero kinondena niya ang antisemitismo pagkatapos niyang imbitahan si Tucker Carlson sa White House ng 2 beses noong Enero. Kung tutusin, balewala yon. Sa akin lang. Kaya sa tingin ko ay totoong-totoo ito at nakakabahala talaga. Naniniwala akong para sa mga Amerikanong Hudyo, mas mahalaga na ituon natin ang ating pagsisikap sa ating sarili kaysa sa mga anti-Semite. Sumulat ako ng isang aklat na tinawag na If You Will It. 2 taon na ang nakalipas na talaga namang tumalakay kung ano ang maaari nating gawin upang palakasin ang ating komunidad. And sa tingin ko, ang pinakamagandang sagot, sa palagay ko may 2 sagot sa antisemitismo. Ang isa sa mga ito ay bumuo ng mas mabuting komunidad ng mga Hudyo, bumuo ng mas matatag na komunidad ng mga Hudyo. Isa pa, ipatupad ang mga batas, alituntunin at regulation. At ang nakita natin sa napakaraming universidad, halimbawa, ay ang pagtanggi, ang pagkabigong gawin yon. Yung mga Hudyo ay di humihingi ng bago. Baguhin ang mga patakaran dahil hindi sila gumana rito. Hindi, ipatupad pa rin ang mga yon. Ipatupad ang mga yon sa paraang ipinatutupad din laban, halimbawa sa mga rasista. Gawin ng mga yon laban sa anti-Semite na hindi nun ginagawa. Kaya may karapatan tayong hilingin yan ng buong buo. Pero sa tingin ko, ang pinakamagandang reaction ay palakasin ang komunidad ng mga Amerikanong Hudyo. Oo, sa tingin ko tama ka dyan at malinaw naman yan ang layunin ng Tikva. At ito ay isang diskusyon na parang biglang sumiklab nitong nakaraang buwan at ang ilan dito ay naudyok ng kamakailang talumpati ni Bret Stephens kung saan sinabi niya na dapat nating itigil ang pagtutok sa antisemitismo dahil wala naman tayong magagawa dito dahil isa itong virus na hindi kayang sirain na totoo naman. At hango sa iyong mga aklat na nagpo-focus na lang sa pagpapatatag ng buhay Hudyo. Sa tingin mo ba dapat kalimutan na lang ang antisemitismo at itigil ang pag-aalala at paglaban dito? Epektibo ba yung estratehiya kung tumitindi ang galit sa mga Hudyo mula sa kaliwat kanan, pati anti-Zionist na alkalde ng New York at malalakas na boses sa kanan na nagkakalat ng antisemitikong teorya ng sabuatan? Hindi ako aabot sa sinabi ni Bret Stephens na parang sinasabi niyang sumuko na lang sa laban kontra antisemitismo dahil karamihan ng ginagawa laban sa mga Hudyo ay kriminal. Sa tingin ko, hindi natin dapat hayaang makalusot ang mga tao sa
mga anyo ng discrimination at puot na labag sa batas o sa mga kolehiyo na lumalabag sa mga patakaran na matagal nang umiiral. Yung mga pagsisikap na ito, halimbawa na sa totoo lang ay ipa-deport ang ilan sa mga taong sangkot na hindi Amerikano ay karaniwang sinusuportahan ko. Sa tingin ko, hindi natin kailangang magdala ng mga tao sa bansang ito para gumawa ng mga bagay na una, kriminal at pangalawa, puno ng puot laban sa mga Amerikano. Kaya hindi ako naniniwala na ang tanging dapat gawin ay magtayo ng mas maraming paaralang Hudyo. Bagamat dapat nating gawin iyon. Oo, dapat talaga natin itong gawin. Medyo hawig ito sa debate nung kilusan para sa karapatang sibil kung saan nagpatupad ang Estados Unidos ng bagong mga batas ukol dito. At ang argumento ng ilan laban dito ay hindi mo pwedeng ipilit ang moralidad sa pamamagitan ng batas. At lumabas na masasabi ko mali iyon. Pwede pala dahil pinaalalahanan ng batas ang lahat kung ano ang tama at ano ang mali. Meron tayong mga pamantayang moral. May mga pamantayang historical at batas sa Constitution tayo. Sa tingin ko, mahalaga ring gawin yon laban sa antisemitismo. And paalalahanan ng mga tao na halimbawa ang panghaharas sa isang estudyanteng Hudyo sa isang universidad ay hindi pinapayagan. Maring ito ay isang krimen. Dapat sa kahit anong kaso ay mapatalsik ka dahil doon. Para sa isang professor na ipahiya o pag-inita ng isang estudyanteng Hudyo o estudyanteng Israeli o magturo ng malinaw na sobrang kinikilingang pananaw tungkol sa nangyayari sa gitnang silangan. Sige, maaring hindi iyon krimen pero dapat paglabag iyon sa pamantayan ng akademya na may kaakibat na parusa. Kaya naniniwala ako na tayo Maring sabihing paglabag ito sa Civil Rights Act kung babanggitin ang kilusan ng karapatang sibil. o kaya sa tingin ko hindi lang sarili natin ang inaalagaan natin. At naniniwala ako na dapat nating hilingin sa mga autoridad, ang alkalde, ang gobernador, ang hepe ng pulisya, ang pangulo ng universidad, upang ipatupad ang mga batas at mga patakaran na umiiral para protektahan sa kasong ito ang mga Hudyo at mga Israeli sa ilang pagkakataon. Pero, sa tingin ko talaga, ang pagpapalakas ng pagkakakilanlan ng mga Amerikanong Hudyo sa pamamagitan ng mga bagay tulad ng mga paaralang Hudyo, mga summer camp na Hudyo, at isang mahalagang sangkap, sa tingin ko ay ang oras na ginugol sa Israel. Dapat ito ang maging focus ng aktibidad ng mga Amerikanong Hudyo. Sa tingin ko, mangyayari ito. Ibig sabihin, kung ikukumpara mo, halimbawa, ang taong 2,000, alam mo na, pumili ka ng taong 2,025 hanggang 2,035. Sa tingin ko makikita mo na nagsisimula ka ng makita ang paglawak ng edukasyong Hudyo. At alam mo, sa ilalim ng begong betas sa buwis, mayroong pagkakaiton. Magkakaroon ng pagkakaiton sa mga estadong sasali na makakuha ang mga tao ng $1,700 na tax credit. Para sa mga donation sa mga paralang Hudyo, sa mga entidad na magpopondo ng mga paralang Hudyo, libre ito kung ikaw ay isang nagbabayad ng buwis. Isa itong credit, hindi deduction. At kung iisipin mong milyon-milyong mga Hudyo ang gagawa nito, pinag-uusapan natin ang daan-daang milyong dolyar. Magiging available iyon para mapunta sa mga paaralang Hudyo. At syempre, alam mo na sa mga paaralang Katoliko mula sa mga Katoliko at iba pa. Pero nating makita ang totoong paglawak ng pagkakaroon ng iba't ibang uri ng educasyong Hudyo sa Estados Unidos. Pero babalikan ko ang punto mo, ang paglaganap ng antisemitismo sa kaliwa at kanan ay talagang nakakabahala. Makakakita ka ng ilang estadistika na nagpapahiwatig. Baka pinapalabis natin to. Pero kapag nakausap mo na ang isang tao tulad ni Rob Dreyer, na nagsasabing, hindi mo naman pinapalabis. Isa talaga itong napakalaking problema na may kinalaman sa edad, lalo na sa mga kabataan. Ilan sa mga batang evangelical at ilang batang katoliko at particular na mukhang mga bagong convert sa katolisismo. O tingin ko ito ay isang hamon na kailangan nating harapin. Sa palagay ko magandang punto ito para tumigil muna tayo. Elliot, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon.
Paano makakakuha ng karagdagang impormasyon ang mga tagapakinig tungkol sa tikva at sa iyong mga gawain? Para sa mga gawain tungkol sa foreign policy, pumunta lang sa website ng Council on Foreign Relations, cfr.org. Sa experts, i-click ang pangalan ko para makita lahat ng sinusulat, webcast, podcast at iba pa. Para sa tikva, pumunta lang sa tikva.org. Makikita mo kung ano ang ginagawa ng tikva. Nagbukas kami ng sarili naming paaralan sa Manhattan. Marami kaming ginagawa sa mga universidad at Jewish Day School, lalo na sa University of Florida at University of Texas. Kaya napakaraming nangyayari para sa mga tao mula sa simula ng middle school, pataas hanggang high school, kolehiyo at syempre pagiging adulto. Kaya tingnan mo. Oo, salamat din sa mga tagapakinig. Huwag kalimutang subaybayan ang Jonathan Tobin Daily Edition araw-araw sa inyong paboritong podcast platform. At kahit saan ka man nakikinig sa amin, nanonood ng live sa Facebook o X o sa JNS YouTube channel, paki-like at mag-subscribe sa JNS. I-click ang bell para sa abiso at bigyan kami ng magandang review. Sumulat sa thinktwice@jns.org at ipaalam kung saan kayo nanonood o nakikinig at kung ano ang inyong opinyon. Tandaan, magbasa at mag-isip para sa sarili. Magkita tayo ulit sa susunod na linggo.